ka-finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ngayon mga ka-finding, nagbabasa ako ng mga comments based dun sa mga na-upload ko. At marami akong nabasa na mga questions galing sa mga subscribers ko na ang dami nilang mga tinatanong. So yung ating adventure for today mga ka-finding ay sasagutin natin sa abot ng aking makakaya yung kanilang mga katanungan. So meron akong mga subscribers na nagtatanong ng mga ano ba yung mga kailangan nilang gawin, like for example sa medical, paano magpa-COP, gaano katagal bago nila i-release yung COP, yung certificate nila sa mismo after po nila mag-online transaction using dun sa mismo account nila. So yun mga ka-finding, ito yung ating adventure for today. So ngayon ay magbabasa ako sa aking vlog. At ito may mga tanong dito. Ang unang question mga ka-finding ay may tanong dito is, Sir, lagi po akong bagsak sa x-ray pero healthy naman ako at wala po akong problema. Ito mga ka-finding, ako may karapatan ako magsabi nito, although hindi naman ako talaga doktor na pwede magsabi sa inyo, pero based sa experience ko ay na-experience ko po ito. Lagi akong bagsak noon sa x-ray at akala ko hindi na ako makakapagbarko kasi lagi akong may peklat na nakikita every time na nag-x-ray ako. Lagi ako may problema sa x-ray. So ang ginawa ko mga ka-finding, ang advice sa akin ng doktor or yung sa clinic na pinuntahan ko, which is nagpa-medical ako bago ako pumasok sa culinary, ay kailangan na required na fit kami, especially ako kasi food handler kami, magluluto kami at mayroon kami mga guests na pwedeng kumain. As a chef, so kailangan healthy ka at wala kang sakit, tapos cleared or fit ka sa medical. So bumagsak ako sa x-ray. Nangyari sa akin, sabi ko end of the world na sa akin to kasi talagang hindi ako makakapagbarko kasi lagi ako may problema sa medical ko, especially sa x-ray. So nung nasa clinic na ako, in-advise nila sa akin na mag-undergo ako ng Apicolor Dotic. Yung Apicolor Dotic mga ka-finding is ito yung parang titignan ulit nila yung x-ray, I mean yung baga mo kung may problema talaga. So hindi na sila magbe-base doon sa kailangan dala mo pa rin yung plate ng x-ray mo para makita nila yung difference ng x-ray, ng ordinary x-ray at yung result ng Apicolor Dotic. So ngayon mga finding is i-match nila yon. Kapag nakita nila sa x-ray mo medyo malabo at may problema, at titignan nila ngayon doon yung result ng Apicolor Dotic mo, makikita nila doon kung fit ka or hindi. At kapag may nakita sila doon, mag-undergo ulit ka ng sputum. So mag-aano ka ng saliva mo at dadalhin mo sa mga laboratory at kailangan mong ipacheck. Pero kung maganda naman yung result ng Apicolor Dotic mo, ay hindi mo na kailangan magpa-sputum. So totally clear ka na. Ang nangyari sa mga ka-finding, after ko magpa-x-ray, may nakita nga silang problema sa x-ray ko. Sinabi sa akin ng doktor na kailangan ko mag-undergo ng Apicolor Dotic. So that's why nag-undergo ako noon, and then after ko mag-Apicolor Dotic is pumasa na ako. At din ako nagka-problema sa medical ko. At ayun, naging fit na ako mga finding. So yun. So yun yung sa mga tanong about sa x-ray at may mga problema sa x-ray na laging bagsak. Guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron pang pag-asa, meron pang ibang way na pwede tayong pumasa sa medical, especially po dun sa mga problema sa x-ray. So ayan. After that, sir, pwede po ba magpa-expedite? Kasi kailangan ko po kumuha ng Siemens book. So kailangan ko na pero wala akong Siemens book. Ano po ibig sabihin ng expedite? Okay, mga ka-finding, expedite, ito yung pinapakuha ka na ng agency mo ng Siemens book na wala kang appointment pero pupunta ka doon sa mismong satellite office ng mga marina. Okay, so like for example sa PITX, doon ako kumuha. Pero hindi ako expedite. May mga nakausap ako doon na may ticket na sila pero wala silang Siemens book. So sabi ko, paano yun? Ang sabi nila, sir, ang tawag sa amin expedite. So wala kaming appointment pero pupunta kami dito, kailangan may ticket kaming ipapakita sa mga personnel na in charge dito para payagan kami makakuha. Kahit hindi kami nakapag-book ng appointment, is bibigyan kami or magre-release sila sa amin ng Siemens book kapag meron po kaming ipapakitang ticket, kasi pupunta na po kami or babiyahin na po kami within 2 days or 3 days, aalis na po kami at ang kulang ko na lang po is yung Siemens book. Yun po yung expedite mga ka-finding. So yun, so I hope i-clear po tayo doon. At meron pang tanong dito, sir, ilang years po ba valid yung BT kapag hindi pa nakapagpa-COP?
Before, mayroon akong vlog na ginawa niyan about sa pagpa-COP na kanilang mga BT. Ang pagkakatanda ko, after 6 months, kumari nag-training ka ngayon, and then once na makuha mo yung certificate mo sa BT, ang kailangan is mapa-COP mo siya within 6 months. And then after 6 months, kapag hindi po siya napa-COP, guys, uulit ka. Magti-training ka ulit para magkaroon ka ng bagong certificate na for BT. But ang alam ko, nung on-board ako, ang alam ko ay binago na ni Marina. Kailangan 2 years valid, hanggang 2 years valid yung certificate mo at bago mo siya mapa-COP. Okay? So dati, ang alam ko 5 years yung validity ng BT, but I'm not sure kung 2 years na lang. Binago na rin yata ni Marina. So I hope ay nasagot ko po yung tanong na yon. At yung pang-apat dito, mayroon mga ka-finding, may tanong dito, sir, ano po ba yung requirements sa pagkuha ng Seaman's Book? Okay, magandang tanong to kasi ang dami rin nagtatanong dito sa vlog ko, mga ka-finding. Dami nagko-comment, so hindi ko siya maisa-isa talaga kasi ang dami, hindi ko siya ma-filter. So ngayon ay kumuha lang ako ng mga importante na madalas itanong doon sa mga video ko. So para makatulong din ako sa mga seaman na talagang kailangan nila ng mga requirements at paano sila makakuha. So ito, may tanong dito mga finding, sir, ano po yung mga requirements sa paggawa ng Seaman's Book? So ang mga finding is yung birth certificate na galing sa PSA or kaya sa NSO. Pasok yun, pwede yun. At meron ka dapat NBI. Of course, hindi po dapat pasok. So kailangan valid pa rin siya. At yung passport mo at yung documentary stamp, kailangan po yun. So yun, ano mga kailangan mga finding para sa paggawa ng Seaman's Book? Ang kailangan po natin is yung BT certificate po natin, yung NBI, yung passport na galing sa PSA or kaya sa NSO, at yung documentary stamp. Okay? At yung panglima na tanong natin mga finding, ito, may tanong dito. Sir, paano po ba yung documentary stamp? Saan po siya makakakuha at magkano? Yan, may tanong din dito mga finding na ganun. So, ang makakabili po kayo doon sa BIR. Meron po sa BIR, nagtitinda po sila doon. I'm not sure kung magkano, pero ang alam ko meron sa BIR. At pwede rin kayo pumunta sa SM Manila kasi meron din doon sa may parking area. Pwede rin kayo makabili doon. Ang pagkakaalam ko, sabi ng friend ko, is nasa 50 pesos. 50 pesos yung bili niya. At kung maaga kayo doon guys, yung tip ko sa inyo is pupunta kayo, like for example, sarado pa yung entrance ng mall, pwede kayo po dumaan doon sa parking area para mauna kayo sa pila. Para hindi na kayo abutan ng maraming tao. Mauna kayo at makabili kayo kaagad ng documentary stamp. So doon kayo sa parking dumaan hanggang sarado pa yung entrance ng mall, ay pwede kayong dumaan doon kasi nagpapapasok sila at bago pa humaba yung pila at dumami yung tao is pauwi na kayo. So yun mga finding, documentary stamp meron po sa SM Manila at meron din po sa BIR, makakabili po kayo doon. Okay? At next na tanong, sir, pwede po ba kumuha ng BT kahit walang PMA? Experience ko to guys. So gusto ko lang i-share sa inyo. Before kumuha ako ng BT, hindi ako nila pinayagan. Or pinayagan ako nila, hindi nila i-release sa akin yung certificate ko ng BT ko. So ang purpose kasi guys, bakit ka okay, ang sagot doon is no. Hindi sila pumapayag na mag-undergo ka ng basic training na wala ka pang medical. Kasi guys, kailangan fit ka. Mag-undergo ka ng training, kailangan mag-fit ka. Kasi meron din mga firefighting, yung mga ganyan. So pasok yun sa BT training o bago ka makukuha ng certificate, pasok po yun. So kailangan fit ka at kailangan mag-fit yung medical record mo. So meron ka munang medical at bago ka nila payagan kumuha ng basic certificate or basic training. Yung iba, pinapayagan nila mag-training ka, tapos yung iba naman hindi nila pinapayagan. At yung iba pinapayagan nila pero hindi nila nire-release yung certificate hanggat wala kang PMA na ipapakita sa kanila. So I hope ay clear po tayo doon. Bago kayo kumuha ng basic training ay kailangan po muna kayong may PMA or yung medical po ninyo is kailangan po muna kayong magpa-medical bago mag-undergo ng basic training. So I hope ay clear po yun mga ka-finding. At next, sir, required po ba yung safety training bago kumuha ng crowd management? Yes po. Required po yun bago po kayo kumuha ng crowd management. Required muna siya bago kayo kumuha. At dapat kumuha po muna kayo ng safety training. At kahit saan kayo kumuha ng training center, hindi kayo papayagan. So kailangan meron po na kayong safety training bago kayo kumuha ng crowd management. Kasi prerequisite po yun mga finding. So ayun. Sir, nag-appointment na po ako online for BT. Magpapa-COP po ako. Paano ko po malalaman kung napa-COP ko na po yun after ko magbayad?
So ito mga ka-finding, after nyo magbayad, kailangan meron kayo makuha yung reference number bago kayo magbayad. After few days, kailangan i-check nyo every now and then yung mismo account po ninyo, kasi magre-reflect po yan dun sa mismo po ninyo yung certificate na na-COP na po ang inyong BT. So check lang po nyo every now and then, check lang po ninyo online, kung may internet kayo, i-check po ninyo yung mismo account po ninyo, open po ninyo yan, at makikita po ninyo yung result doon after I think 7 days or 5 days, 5 days o 7 days, depende po sa dami ng kumukuha or nagpapa-COP ng kanilang mga certificate. So doon lang po sa mismo, kalkalin nyo na po yung mismo po ninyo doon, andun po mayroon po doong certification at makikita po ninyo doon, at pwede nyo pong i-download at i-print po ninyo mga finding. Although meron akong vlog about paano magpa-COP at paano makikita o malalaman at paano nila ipiprint yung kanilang mga certificate na napa-COP na sa mismo account po ninyo. So yun. Next, sir, saan po makikita yung certificate ko once na nagpa-COP ako ng BT? So na-explain ko na yung mga finding. Puntahan nyo yung mismo account po ninyo, visit po ninyo at tignan nyo po at punta po kayo dun sa certification at makikita po ninyo kung nandoon na po or magre-reflect na po yung inyong mga certificate na napa-COP. Save po ninyo, download, and pa-print po ninyo. That's it. Next, sir, saan po ako makakuha ng certificate para po sa polio vaccine? Okay, na-experience ko ito mga ka-finding. Open lang po ninyo yung website ni BOQ. Meron po yan sa website, sa YouTube, sa Google. Search po ninyo yung BOQ. Marami po yan mga ka-finding. Meron pong yellow fever, meron polio, merong MMR. So marami. Depende po yung sa needs nyo at kung ano po yung mga kailangan po ninyo certificate. Nasa BOQ website po yan. So open po ninyo, explore po ninyo at makikita po ninyo. Although meron din akong vlog about sa pagkuha ng MMR and yellow fever, paano kumuha at paano magpabook hanggang sa makuha po ninyo yung mga certificate po ninyo. Guided po kayo sa vlog ko, mayroon po akong video dyan. Safe po tayo. So yun, sir, saan po pwede magbayad para sa reference number ko pag book na po ako for COP sa mismo account? Okay, reference number guys, importante, kailangan may makuha kayong reference number, and then bayaran po ninyo sa mga bayad center, 7-Eleven and GCash. Pero ang experience ko at experience ng mga kaibigan ko, mabilis kapag sa bayad center sila magbabayad. Tapos itago ninyo kasi kakailangan ninyo pa rin yun. And then after nyo magbayad ay magte-text si Marina na bayad na kayo, at antayin nyo naman lang po yung releasing ng COP po ninyo, either sa BT or sa crowd o kung anumang klaseng certificate yung pinapa-COP ninyo sa mismo account. At abangan lang po ninyo at pwede nyo i-print yan online, buksan lang po ninyo yung mismo account po ninyo, ay nandun lang po yan. So yan. So next mga finding, sir, saan po makakuha ng documentary stamp? So sinabi ko na yung kanina, sa BIR pwede kayong kumuha, at sa SM Manila mayroon din po yan. Pwede rin kayong kumuha, at 50 pesos ang alam ko ang bayad niyan, 50 pesos lang mga finding. So yan. Okay, next mga finding, sir, paano po kumuha ng yellow fever? So explain ko na sa inyo mga finding, buksan lang po ninyo yung website ng BOQ at makakakuha po kayo ng yellow fever doon. Para guided kayo, meron akong vlog para sa pagkuha ng yellow fever. Buksan po ninyo yung aking mga video dyan at marami po kayo matututunan para sa pagkuha ng yellow fever. Okay, sir, paano po ba ako pwede po ba sabay kunin? Pwede po ba sabay kunin yung SRB and SID? Yes, of course. Kapag nagpa-appointment kayo at pwede nyo kunin yan, pwede po yan. Depende po yun sa appointment date po ninyo na pwede po ninyong kunin yung sabay. Pwede yan mga finding, walang problema. Okay? MMR, saan po kukuha? Sinabi ko na yan. Yellow fever, polio, pwede kayong pumunta sa website ng BOQ at marami yan silang mga satellite offices like sa MOA, mabilis doon ako kumuha. Meron sa BGC, at meron din sa mismong office nila sa BOQ mismo malapit sa Pierre. Meron doon malapit doon sa port. So yun, explore nyo mga finding, meron po yan. Okay? Ito, meron ditong tanong, sir, bakit di tinatanggap ang picture ng medical ko pag ina-upload ko sa pagpa-COP sa mismo account ko? Pati yung picture ko hindi rin po tinatanggap. Okay mga finding, hindi tinatanggap yung picture at yung picture na medical niya, hindi rin tinatanggap. Okay, ang problema dito mga ka-finding is minsan hindi clear yung picture, or kaya medyo mataas masyado yung size ng picture. So di ba bago po natin siya i-post doon sa mismo account natin, may nakalagay po doon na limit kung gaano kahaba o gaano kalaking kung gaano kabigat yung picture na ipopost natin. Ang pagkakaalam ko meron doon 100 MB
lang ang pwede natin siyang gamitin para i-post natin sa mismo account natin. So pag hindi siya mga finding nag-fit at hindi siya tinatanggap, ay kailangan i-double check natin yung mga picture kung clear ba siya at nababasa. Kailangan readable kasi si system ng mismo matalino yan. So kailangan readable siya at kailangan i-fit natin siya kung ano yung hinihingi niyang MB, yun lang ibigay natin. Like for example, 5 MB lang yung kailangan ni na kailangan 100 MB lang yung pwedeng i-upload na picture sa ating picture na 2x2, and doon sa mga pictures na i-upload natin ay hinihingi based doon sa requirements kung ano yung gusto natin ipa-COP, ay kailangan din natin sunodin yun. Kapag nahirapan kayo mga ka-finding, mag-google kayo at meron naman siyang mga pang-convert kung paano natin siya i-convert into 100 MB para maging fit lang yung requirements na hinihingi ni Marina para hindi tayo mahirapan. Ayun. And next mga ka-finding, sir, ano po yung requirements para sa pagpa-COP online sa mismo account? Okay, depende kung ano yung mga gusto mong ipa-COP. Like for example, BT, kailangan meron kang picture ng BT certificate mo. Readable dapat, clear dapat yung picture at i-upload mo siya. Medical, yung PEMI. Yung PEMI mga finding, importante yan. Kailangan mo rin siya i-upload. Yung picture mo, kailangan mo rin siya i-upload. And then after dyan, sunod-sunod na, tuloy-tuloy ka na hanggang sa makukuha ka ng reference number at antayin mo kung kailan i-release yung certificate mo na pinapa-COP mo. So yan. So yan mga finding, I hope ay nakatulong yung mga dalas na tinatanong sa akin ng mga subscribers ko na ito, yung mga typical na tanong, at sana ay nakatulong at nasagot ko. Ikaw na nanonood ngayon, sana ay nasagot ko yung tanong mo. At kung may tanong ka mga finding, ay i-comment mo lang sa video ko na to dyan sa baba, at mag-comment lang po kayo dyan, at sa abot ng aking makakaya at kapag alam ko yung sagot, ako po ay mag-reply po sa inyo. I hope mga ka-finding ay nag-enjoy kayo sa ating new adventure para sa araw na to, at sana ay nasagot ko yung inyong mga katanungan. Maraming salamat mga ka-finding, especially dun sa mga subscribers ko na talaga naman hindi tumigil at laging nakasupport sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding, and see you sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!